Yes, good morning po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ating devotion ngayong July 30, day 211, Ephesians 1:15 to 23. Good morning. Okay, eto na po yung ating intro. Mga kapatid, kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na manalangin ng kahit na ano para sa inyong minamahal, ano yung inyong hihilingin? Siyempre, madalas yung kalusugan, pera o kapayapaan ang naiisip natin. Pero ngayong umaga, titingnan natin kung paano manalangin si Apostol Pablo habang nasa kulungan at kung paano ito babaguhin ang pananaw natin sa panalangin. Ang title ng ating devotion ay Pasasalamat at Panalangin ni Pablo sa Ephesians 1:15 to 23. Sabi sa 15, "Kaya nga ako ay nagpapasalamat para sa inyo nang marinig ko ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang pag-ibig nyo sa lahat ng mga banal. Dahil dito, patuloy din akong nagpapasalamat para sa inyo at binanggit po kayo sa aking mga panalangin." 17, "Dumadalangin ako sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian, na ipinagkakaloob niya sa inyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan sa kaalamanan sa Kanya." 18, "Idinadalangin kong maliwanagan ang mata ng inyong isipan upang malaman nyo kung ano ang pag-asa ng kanilang pagtawag at kung ano ang yaman ng kaluwalhatian ng kanilang pamana sa mga banal." 19, "Idinadalangin kong malaman nyo kung ano ang nakahihigit na kadakilaan ng kanilang kapangyarihan patungkol sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng lawak ng kadakilaan ng kanilang kapangyarihan." 20, "Sa pamamagitan ng kapangyarihan ito ay binubuhay niya si Kristo mula sa mga patay at siya ang kanilang pinauupo sa bahaging kanan ng kanilang kamay sa kalangitan." 21, "Doon siya ay higit na nakatataas sa bawat pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at paghahari at sa bawat pangalang ipinangalan ito ay hindi lamang sa kapanahunang ito kundi sa darating pa." In 22, "Ang lahat ng mga bagay na ipinailalim niya sa kanyang mga paa at pinagkaloob sa kanya na maging ulo ng lahat ng mga bagay para sa iglesia." 23, "Ang iglesia ang kanyang katawan at kapuspusan niya sa pamumuno sa lahat-lahat." Ang panalangin ni Pablo sa episode 1:15 to 23 ay nagpapakita na ang pinakamagandang hilingin natin sa isa't isa ay hindi lamang basta material na pagpapala, kundi yung mas malalim na pagkilala sa Diyos. At ang background nito ay ang mga sino yung sumulat at nasaan siya. Isinulat ito ni Pablo, Apostol Pablo, habang siya ay nasa loob ng bilangguan. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, hindi personal na ginhawa ang kanyang idinalangin, kundi ang espiritual na paglago ng mga taga-Epeso. No? Kung kayo yung nasa kalagayan ni Apostol Pablo, na nasa kulungan kayo, hihilingin nyo pa ba yung kapakanan ng ibang tao? Siyempre, kung ako yun, kung ako sa sarili ko lang, ipapanalangin ko siyempre yung sarili ko. Siyempre, kung iisipin mo, nasa kulungan ka, parang ang hirap ng sitwasyon. Nasa 4 ka na sulok ng kwarto, tapos ang daming tao, di ba?
Parang ang hirap manalangin para sa iba. Parang iisipin mo na lang talaga sarili mo. Pero yung pina-pray ni Apostol Pablo, yung mga taga-Episo. Sino ba itong mga taga-Episo na ito? Ang Episo ay isang mayamang lungsod sa Asya, nakilala sa pagsamba sa Diyos-Diyosang Artemis at sa mga gawaing mahika o okultismo. Ang mga bagong Kristiyano rito ay nagmula sa kulturang takot sa espiritu at masasamang kapangyarihan. Ano ba yung layunin ni Pablo? Nais ni Pablo na ma-realize ng mga taga-Episo na dahil kay Kristo, sila ay ligtas, mayaman sa espiritu, na pagpapala at mas may makapangyarihan ng Diyos kaysa sa anumang espiritong kinakatakutan nila. Ano yung mga punto sa panalangin ni Pablo? Number 1, ang pasasalamat sa buhay ng iba. Sa verses 15 to 16, mula nang mabalitaan ko ang pananampalatayan nyo, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa inyo. Paliwanag niya, madalas lumalapit lang tayo sa Diyos kapag tayo ay mayroong mga problema o problema sa ibang tao. Ngunit si Pablo, bago siya humingi ng anuman para sa mga taga-Episo, nagpapasalamat muna siya kung ano yung meron siya. Ang pinapasalamatan niya ay hindi ang kanyang yaman o galing, kundi ang kanyang pananampalataya kay Jesus at ang pag-ibig sa mga kapatid. Isipin mo ang isang magulang na nakikita yung kanyang anak na nagmamahalan at nagtutulungan ng may kusa. Di ba't nakakataba yun ng puso? Ganito yung nararamdaman ni Pablo. Ang pag-unlad ng espiritual na buhay ng iba ay sapat ng dahilan para magdiwang tayo. Bago natin simulang hilingin sa Diyos na baguhin ang tao sa paligid natin, pasalamatan muna natin ang Diyos sa presensya niya sa buhay natin. Pangalawa, ang karunungan para sa mas makilala ang Diyos sa verse 17. Bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na espiritu para lalo pa siyang makilala. Yung magkaroon ng intimacy. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang para maging matalino sa Bible, kundi para sa isang malalim na personal na relasyon sa Diyos. Ang banal na espiritu ang nagbubukas ng ating isipan para makilala ang Ama. Humingi si Pablo ng karunungan para sa kanila, hindi para makapasa sa exam o maging sikat, kundi para mas maging malapit ang puso nila sa Diyos. Maraming Kristiyano ang maraming alam tungkol sa Diyos, pero hindi naman nila kakilala yung Diyos sa personal na buhay. Ang layunin po ng pag-aaral ng Biblia ay hindi para maging mas matalino kaysa sa iba, kundi para maging mas malapit tayo kay Jesus. Number 3, ang pagkaunawa sa pag-asa at pagpapaalala natin kay Kristo sa verse 18. Maliwanagan ang iyong puso, isipan para maunawaan niyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin. Paliwanag ni Pablo, nais ni Pablo na maliwanagan. Parang binuksan niya yung ilaw sa madilim na kwarto. Ang kanilang puso kapag madilim ang paligid, syempre natatakot tayo na hindi natin alam kung ano yung nasa harap natin. Pero kapag may liwanag, nakikita natin ang dalawang bagay. Ito ay ang una, ang pag-asa. Ang ating tiyak na kinabukasan sa langit. At ang pangalawa ay ang pagpapala. Ang ating kasalukuyang yaman kay Kristo. Kapag naintindihan natin ang ating pag-asa sa hinaharap at ang liwanag ng ating relasyon kay Kristo, hindi tayo madaling madadaig ng madilim na mundo. Kapag pinanghinaan tayo ng loob,
Madalas ay dahil nakatingin tayo sa problema. Paano nakakatulong ang pag-asa kay Kristo para mabago yung pananaw natin sa kasalukuyan nating pagsubok? Number 4, ang karanasan sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Verses 19 to 21. Malalaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Sinabi ni Pablo na ang kapangyarihang gumagana sa ating buhay ngayon ay ang kaparehong kapangyarihan na bumubuhay kay Jesus mula sa kamatayan at naglagay sa Kanya sa trono na higit na mataas sa lahat. Meron tayong mga mabibigat na sitwasyon sa ngayon para walang katapusan yung ating mga problema. Paano natin mararanasan ang resurrection power ng Diyos sa ating mga kahinaan? Number 5, ang katayuan ni Kristo bilang ulo ng iglesia. Verses 22 to 23. Pinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginagawa niyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia. Ang paliwanag, si Kristo ang ulo at ang iglesia ang katawan. Lahat ng authority ni Kristo ay ginagamit niya para sa ikabubuti ng kanyang iglesia. Ibig sabihin, ang hari ng universe ay ginagamit ang kanyang buong authority para sa protektahan ng alagaan at gabayan ang kanyang katawan. Kundi tayo yon, yung katawan. Kung si Kristo ang ulo, ang lahat ng bagay at tayo ang kanyang katawan, walang anumang pagsubok ang pwedeng dumaan sa atin na hindi muna dumadaan sa Kanya. Dito meron tayong mga gabay na tanong. Yung number 1, kung susuriin natin yung ating mga personal na panalangin nitong mga nakaraang linggo, paano mo maihahantulad o maiiba sa panalangin ni Pablo? Yung number 2 tanong, sa 3 bagay na pinagpray ni Pablo, yung karunungan, pagkilala at pag-asa, pagpapala at kapangyarihan ng Diyos, alin dito yung sa tingin mo ay kinakailangan mong maranasan sa iyong buhay ngayon at bakit? At dyan po nagtatapos yung ating devotion sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin. Okay, thank you very much. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Ama, sa proteksyon, gabay at karunungan, pag-asa at pagpapala na aming nararanasan sa ngayon. Turuan mo kami na matutong manalangin para sa iba at hindi lamang ng para sa aming sarili. Maraming salamat, Lord, sa presensya mo sa buhay namin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Maraming gandang umaga po sa ating lahat.